ang ganda ng ating kwentuhan, Miss Fanny, sa pagbabalik nitong aking show. Ito ulit, pag-uusapan natin ngayon. Kasi nung pandemic, alam ko na apektado tayo. Kamusta ang pamilya mo? Diyos ko, grabe. Talagang gusto ko, sabi ko, Diyos ko, paano na tayo? Buti na lang may mga taong mababait, tumulong. Ito yung gusto kong itanong, sino ang mga nagbigay ayuda sa panahong nasa pandemic tayo? Binigyan kami nun ng grocery nila Ate Edna. Okay. Yung sa church Yes, yata, yes, yung sila. nagbibigay sila ng Yes. mga, Sa yung El sa sikap Shaddai. din, nagbibigay. Oo. Shout out sa aming mga kababayan dito, ang El Shaddai Group, ang Sikap, ang Pagkakaisa. Tapos yung sa GIL din, Yes. nagbigay. Marami sila. Tsaka hindi ko na, kasi sobrang talagang blessed Kasi kami. alam ko, Miss Fanny, that time, way back that pandemic time, is priority yung mga pamilya numerosa. Lahat naman talaga nabigyan, and even I and my husband, we received ayuda from Sister Edna din and from Sikap. So, yun po. Ang kwento Doon lang kasi medyo, syempre, ikaw naiiba ka, malaki ang pamilya mo. Kung paano nyo naitawid yung kahirapan noong Kasi pandemic. yung totaling, yung mga, di ba kasi pwede ka ring nagtrabaho din ako doon. Yung amo ko, binigyan din ako ng, nagbigay din yung amo ko, pani, o eto, pang ano. Kaya, kumbaga yung amo ko, niya. nakasurvive sa ko ng konti. Okay. Kumbaga malaking tulong yung ibang tao. Yes. Yung tumulong sa'yo, yung Totoo mga ano. yun. So bago kita hingian ng iyong payo o wisdom mo sa ating mga viewers, kung i-rewind mo ang buhay, ano yung mga hindi mo nagawa na gusto mo na para bang pinagsisihan mo na hindi mo nagawa yon, kung ibabalik, kung i-rewind mo ang buhay? Siguro yung pagkabata. Hindi katulad nito yung mga nakikita ko yung mga anak ko. Saka di ba noon, yung parang naging ano ka na kaagad. Nasaba ka na sa responsibility. Yung bang hindi ko, yung gusto ko yung mapil mo yung Maging bata ka maging minsan, bata ka yung minsan na complete talagang paglaki. ano. Yeah. Kasi yung naranasan mo na kaagad magtrabaho, naranasan mo na kaagad na maglabada, yung di mo na-appreciate talaga yung pagkabata, yung sobrang hirap, pero hindi naman natin yun, kumbaga, hindi natin pwedeng laktawan dahil yun ang buhay. Yun na yung naging buhay. Kaya tinanggap ko na. Ito yung kapalaran. Ito yung kapalaran. Kapalaran. Yes, Sabihin na natin, yes. kapalaran. Kumbaga kanya-kanyang kapalaran, sabi nga. Kung maganda rin naging kapalaran ko sa buhay. Pero hindi ko sasabihin na hindi ko pinagsisihan yung mga nangyari. Yung mga nangyari, dahil kasi bata ka pa, ganun na yun. Kasi yung mga magulang mo, kasi ganun. Hindi mo pwedeng isisi sa mga magulang. Hindi. Totoo yan. Kasi talagang ako, mas inano ko talaga na tumulong din sa mga magulang ko. Dahil mahal na mahal ko rin ang mga magulang ko. Correct. Napaka-positibo mo, Miss Fanny. Ngayon, bago ko kalimutan, minsan nag-stalk ako sa mga social medias account ko. At may hugot ka. Ano ang ibig mo sabihin ng mga hugot sa pamilya na you want to help pero hindi ka maka-extend ng help? At para sa mga makakapanood nito, ano yung ibig sabihin nun? Na nag-uumapaw yung pagtulong mo pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, dahil nga kumuha marami kong anak, gusto ko talagang tulungan ng magulang ko. Dahil naawa din ako sa kanila, talagang hirap talaga sila sa buhay. Dahil first, akala siguro abroad ka, maganda yung buhay mo. Pero sa totoo lang, pag yung humihingi yung nanay ko, yung totaling hindi ko naman sinasabing bibihira lang silang humingi ng pera. Sabi niya, nak, pagka pwede bang ganito, ganun. Nung wala akong pamilya, nabibigay ko sa kanila lahat. Dahil ako breadwinner na sabi ng tatay. Yes. Nabibigay ko sa kanila lahat. Nung magkaroon na ako ng pamilya, hirap na. Lalo na yung pumunta na dito mga anak ko. Yeah. Talagang gustuhin ko man silang tulungan. Talagang So, ang meaning ng pag-iyak mo, ng emosyon mo, is nag-uumapaw yung pagtulog mo, pero wala kang magawa. Yes. Sobra. Dahil kulang pa nga sa pamilya ko. Ano ang mensahe mo sa mga umaasa sa'yo? Sa pamilya ko sa Bulacan, hayaan niyo po talagang darating din yung araw na matutulungan ko rin sila.
At pag meron akong sobra, hindi naman talaga ako nagdadamot. Talagang binibigyan ko sila. Kaya wag silang mag-alala. Dahil hindi naman natatapos na ganito lang ang buhay. Correct. Talagang siguro sa ngayon, mahirap pa. Pag gumanda-ganda na rin yung sitwasyon, Yeah. matutulungan ko sila. Saka wag silang mag-alala. Kilala nila ako. Kilala Yeah. nila akong anak, na mabait ako, na kapatid, na hindi ko sila pinagdadamutan. Correct. Kaya't mahal na mahal ko yung pamilya ko dyan. Correct. Naiintindihan kita, kilala kita, hindi kilala na lagi tayo nagkikita. Honestly, hindi talaga tayo nagkikita. At pero kilala kita dahil nai-stalk kita sa social media mo. Lalo na yung nagkaroon ako ng content na ganito na I am very concerned with the OFW. So nag-umpisa akong mag-stalk ng mga profile o mga newsfeed ng ating mga kababayan. So at isa ka sa aking napili na parang nahantig ang puso ko kung gaano ka lumaban sa buhay, gaano mo itinatawid ang iyong pamilya. When I read that post of yours about not sa parents, hindi ka nag-specific, pero parang ang nabasa ko sa iyo is you want to help. Pero hindi mo kaya kasi maiintindihan natin ang sitwasyon dito kapag big family ka, ang tuition, ang libro ng mga bata. Diyos ko po, parang kang nagpaaral ng nursing. Pero Talaga, totoo. sobrang mahal, kaya sa mga umaasa at sa mga hindi nakakaintindi sa ating special guest na si Miss Fanny, sa mga relatives na hindi niya na-extend ng tulong, ito po talaga ang katotohanan. Doon nakakakain kami ng normal 3 times a day, ng normal, ng maayos, pero yung mga ibang needs ay Totoo. napakamahal. Ang bahay pa lang is parang Talagang super duper mahal. Lalo na ngayon, sobrang mahal na Grabe. Malahat, Kaya totoo yan. sa pagkain talaga, doon kami na sa pagkain. Kasi lalakas na kumain ng mga anak ko. Correct, kasi mga lalaki at Grabe. lumalaki na sila. Tapos yung lumalaki late, na. yung gatas, Yes. hindi ko pinapabayaan. Talagang gusto ko lagi Oo, nakagatas. kasi nga bumabawi kasi hindi mo na gawa nung kabataan mo. Gusto mo sakit sa gusto ko kanila. talaga, alam mo ba yung bang hindi ko kayang yung mga gadget? Hindi ko naranasan yan. Alam mo, sa kanila binigay ko talaga. Yeah. Magkaroon ng Nintendo, yung Pero papa nila. this is not to spoil them. Ano ang gusto mo? Because reward, because nag-aaral sila Yes, ng dahil ayos. mga mababait, tsaka talagang matatalino. Hindi ko Knowing na masasabi. they are boys, na sunod-sunod, pero they are very, mga behave na mga bata. Matatalino. Matalino. Okay. Hindi mana sa akin. So yun ang kasi deserve din nila bigyan ng reward kung talaga namang sa pag-aaral inaayos Hindi mo nila pwedeng, yung ako hindi ko ugali yung oo. i-spoil sila na kapritsyo lang yung regalo. Hindi. Yeah. Gusto ko paghirapan din nila kasi You're right. hindi mo pwedeng, yung mga anak ko hindi talaga, mga mababay talaga sobra. Hindi sila katulad, hindi ko naman inaano yung mga ibang bata. Yeah. Basta gusto ko yung lumaki silang may takot, may respeto. Yun ang Yeah. pinaka mapagmahal. Yeah. Yun. That's a good one. So, ngayon, Miss Fanny, kamusta ka dito sa Spain? Okay ka ba? Do you naglo-look forward ka? Kasi yun ang pinag-usapan natin kanina yung rewind. Kung meron kang ilo-look forward, do you still look forward to find another country na i-try mo since you are a Spanish Ay, citizen? speaking nag-London ako. Okay. What happened? 5 months. Peste. Pero maganda doon. Pero kung mga nandito yung pamilya mo, hindi mo pwedeng, hindi ko, mas gusto ko dito. Yeah. May buhay dito. Oo, mas Doon gusto ko puro dito work. sa Spain. Oo. Tsaka pumayat ako doon. Eh dito, Diyos ko, tingnan mo. Ano Diyos yan? ko, Nagtrabaho ka sa care home? No, sa bahay din. Sa bahay din. Paano ka nakapunta? Just a little Yung Ate Flora. recap. Okay. Ate Flora, dun sa kasama niya sa bahay. Okay. Yun, dun ako. Pero tininay ko maganda sa London. Yung sa sahod. Sa pagdating sa living, I mean sa earnings, napakabilis. Ay, sobra. Pero ang living mahal. Ay, kung stay in ako dun, wala naman akong okay. binabayaran. Kaya lang, ang ano nga lang is, yung pamilya mo nandito. Yeah. Ang hirap. Dahil kung may video call na nun, biro mo yung anak ko, sabi mo, Mama, Homesick umiiyak. agad. Ay, Diyos ko po, sabi ko, hindi Homesick ko kaya. agad. So balik ka dito. Balik ako dito. So masasabi mo na dito ka na magre-retire. Oo, dito na lang. Sa work na to. Speaking of retire, pagdating ng panahon, bigyan pa tayo ni Lord ng buhay. Saan mo i-spend yung mga days of retirement mo? Dito o sa Pinas?
Dito siguro. Dito. Kasi nandito na buhay ko. Oo, nandito ang medical. Mahal ko ang Pinas, mahal ko. Oh, yeah. Kaya lang ko, siguro magbabakasyon din siguro. Alam ko ilang taon na ako hindi nakaka-uwi. Ito ang gusto kong itanong. Guys, i-reveal na ngayon ng ating special guest kung ilang taon ka na hindi nagbabakasyon. Pwedeng sigurong, isipin mo 2006, umuwi ako ng, di 2003 ako dumating. Oo. 6 first away. First Oo, vacation. First vacation yun eh. Mm-mm. Hanggang nung 2006, hindi na ako. So this is 6. Ilang years na? 16. Mga 17. Mga ganon na. 17 years. So gaano mo kamiss ngayon ang iyong Sobra. pamilya? Sobra. Hindi mo Sobra na talaga. sila na. Do you still have complete parents? Okay. Meron pa. Meron pa akong mga magulang. Nami-miss ko talaga sila ng gusto. Lalo na yung mga kapatid ko kasi hindi kami nakakapag-banding. Gusto ko mag-banding. Sabi ko pag-uwi ko sa Pilipinas. Kailan kasi ang kanila. balak mo magbakasyon? Siguro pag nakaipon. Yeah, naiintindihan ka namin Siguro kasi pag sa meron. dami ninyo. So you were Siguro. 5 kids plus 7. Kasi yung kinikita lang talaga namin na- sapat para sa inyo. Naiintindihan niya ng bayan, ng karamihan. Kaya siguro pagka Pagka siguro nakaluwag. Hindi naman habang buhay ay Oo. ganito tayo. Siguro pag yung mga anak ko nakapagtrabaho na, baka saan mag-donya na. Mm. Naging donya na. O, di ba? Uy, Doon. libre ang mga rap. Miss Fanny, libre. Walang bayan. So, okay lang yan. So now, sa pagtatapos ng ating interview nitong time na ibinigay mo sa amin, ano ang mensahe o inspirasyon ang pwede mong ibigay sa ating mga viewers? Kasama na yung mag-a-abroad pa lang. Siguro ang pinaka the best na yung huwag tayong makakalimot na tumawag sa Diyos. Amen. At saka yung pasensya. At saka wag laging mag-iisip ng negative. Okay. Laging positive. Laging kaya ko to. Kaya natin to. Tsaka yung pagiging ano natin, yung ano ba tawag? Matatag. Matatag. Kahit anong problemang dumating sa buhay, kaya natin to. Right. Hindi tayo pwedeng sumuko dahil sa pamilya. Kailangan lahat merong kaya. Hindi Yes. hindi susuko. Kailangan talaga buo. Buo ang ang kalooban natin. kalooban. Buo ang desisyon. Yun. Tsaka dapat huwag tayong matakot. Right. Yun ang pinaka. Laging palaban tayo sa lahat ng bagay. Kasi In a hindi right na- way. In a right way. In a right Hindi, way. hindi ko naman makikilala. no, Hindi mo no, kailangan... kailangan kang Oo. maging Yung kumbaga, labanan yung pagsubok. Yes. Exactly. Doon. Kasi lahat tayo, di ba? Dumadaan Yes. talaga sa pagsubok. Minsan Right. talaga maraming sumusuko. Correct. Minsan nawawala sa sarili kasi nga dahil sa mga problema. Diyos ko, saan kadakma ang problema talagang laban Kanya-kanya lang. tayong cross. Life must Ganyan go na on, lang. di ba? Totoo yan. Tsaka Life maging must go happy on. tayo. Kung ano yung meron lang, maging masaya na tayo. Let's live for this present, Yes. not for Huwag kang yesterday, maghangad ng kung ano. not for tomorrow. Kung ano lang yung nandyan, Correct. para mas maging maganda yung pamilya mo, Correct. huwag kang maghangad ng kung ano-ano. Napakaganda ng sinabi mo. Kasi yung Na- iba naghahangad, Yeah. maghahangad ka ng maganda, Pero nahihirapan ka. lalayo ka sa pamilya mo. Kaya, Isasakripisyo mo yung pamilya mo, magiging mabuti lang yung kinabukasan mo. Yung para mo na rin siguro nung doon sa Pilipinas dahil kumbaga pero yung ngayon na nandito ka na nakasama mo na yung ka buong naman pamilya mo mag-ibang abroad. maghahangad ka. Ibang Iba na. kwento na, di ba? Dapat makontento na tayo kung anong meron tayo ngayon. Dapat maging matatag tayo. Dapat lagi tayong tumatawag sa Panginoon, pray na Amen. pray. Kahit anong problema, lahat may solusyon. Hindi pwedeng wala. Laging may solusyon. Magsa pera man, magsasalud, Yeah. lahat merong solusyon. Di ba? Miss Ran? Totoo yan, di ba? Oo, tama. Believe ako dito sa kaibigan ko kasi fighter ito. She's very strong woman. Talagang simula, ayan nakita niyo, napanood niyo itong kanyang kwento. Talagang isa sa mga inspirasyon na dapat nating tularan kasi lumaban sa buhay, hindi sila watak, buo silang pamilya. At doon ako bumilib dahil napakagaling niya mag-handle ng problema. So, any shout out to your parents, to your siblings? Baka mapanood nila ito, pwede mo i-share. Okay. Shout out nga po pala sa aking pamilya dyan sa Bulacan. Best friend ko dyan sa
sa Switzerland, best friend, sa mga kaibigan mo dyan, shout out. Sa Bicol, sa mga relatives. Andito sa Las Arenas. Dito sa Lazare. Mga Shout out. beshi, Ayan. shout out. So, ito yung nag-iisang princess. Yung aking isang prinsesa. Ayan, ang isang princess na madadal. Amor. Hello. Dili, hola to your abuela. Dili, hola, abuela. Hello. Ah, hello, you know how to speak English? Hello. Nagsasalita. She's the only girl of our special guest. Among the Thank five, you, Miss Ra. so panganay, pangalawa, pangatlo, apat, panglima girl. Sa wakas nagkabigil. So ayan, maraming salamat sa Ay, thank pagpaunlak you din. mo. Thank you. Salamat sa kwento mo kasi itong kwento na to sinasabi ko na hindi man kami nakakatulong sa financial, di tayo nakakapag-abot sa ating mga kababayan. Alam ko marami ang nangihingi sa mga OFW. Pero itong kwentong naririnig nyo at napapanood nyo ay isang inspirasyon na dapat sa buhay hindi dapat sumusuko. Laban Yes, tayo. laban lang. Lumalaban tayo. Laban lang. So maraming salamat sa Thank you, paunlak. thank you, Salamat thank you, and God bless. Good luck. Thank you. Napakaganda ng kanyang kwento kaya dapat mapanood ninyo ito. Bye for now. Thank you. Thank you, And thank you. pakishare nitong kwento ni Miss Fanny.